again, mahirap na hindi ka nakakalaro competitively ng matagal. I think doon nabubuo yung doubt. Kasi syempre yung mga kasama ko, yung mga kasabayan ko, yung mga kalaro ko dito, nakakalaro sila ng PBL eh. Eh ako, kailan na ba? Parang kumbaga, um, almost 2 years nga yung absence ko. Tapos, yun lang, malaking bagay lang talaga I feel like nandun yung alas para sa akin na kumbaga buuin ulit yung tiwala. Although kailangan ko harapin talaga yung doubt na yun. Pero I think part naman talaga yun ng player, di mawawala. Kailangan mo lang siya tutunan kung paano i-handle at kung paano yakapin. Gaano kahirap lang din sa'yo siguro i-restore yung tiwala after yung mahabang time. It's 630 days mula nung Grabe ang tagal. huling laro mo sa PBL. Paano ko na-restore? I think, nice yung ate. Yung mga taong nasa paligid mo, kung paano ka, I mean, may mga times talaga na magbe-breakdown ka, may mga times na mawawalan ka ng gana, pero again, yung routine na kailangan, magpa-condition ka pa rin in the end of the day. Kailangan alagaan mo yung sarili mo. Yung mga ganun talaga na hindi ka titigil kasi yung mga kasama mo, yung mga nakakalaban mo, hindi din tumitigil. So, you show up for yourself. Na lagi ko sinasabi sa lahat. Speaking of condition, syempre yung form mo din ngayon, yung physique, mas, kumbaga, you're more fit na rin and more, kita rin naman sa laro kanina. Kumbaga, naging particular priority mo rin ba yan during yung time mo nga away to be in a better form din? Of course, yun talaga yung priority ko simula pa lang na mawala. I mean, matagal ko na siyang priority kasi alam ko na tumaba talaga ako, lalo na ng pandemic. Pero yung magtuloy-tuloy na makuha ko talaga yung goal ko na weight, na ngayon ko lang siya nakuha after how many years. Kasi pataas baba yung weight ko. Eh, ayun naman siguro yung isang na-achieve ko bago man lang ako pumalik ulit ng PBL. And last from me, hindi man ideal yung nangyari nga, ano yung pinakamahalagang naturo na lang sa'yo nun na parang kung di nangyari yung mga nangyari, it wouldn't have taught you something? Nice game, sister. Ingat. I think, isa talaga, hindi mo handle yung lahat ng mga bagay na nangyari sa'yo. So, you always work on kung ano yung mga control mo sa buhay. So, yun yung mga bagay na winwork on ko din nung mga times na yun. And, ano pa ulit yung isa pang question mo? Nawala ako. Parang ano lang yung, kung hindi nangyari yung nangyari. Yun nga. Yun ko. I think, Hindi mo matututunan. yun nga din eh. Sabi ko nga, kung hindi nangyari yung mga nangyari na yun, hindi din mag-open yung doors ko sa mga ibang bagay. Opportunities na, kunyari, yung mga modeling, di ba? Yung mga rampa na mga ganon, di ba? Yung mga pag-host or pag sportscaster, mga ganyang bagay, paggawa pa ng mga contents. I think, yun nga, may mga bagay na may reason talaga para malaman mo din sa sarili mo. And I think dagdag yun para sa akin. Kasi kung nag-volleyball ako the whole time, hindi ko yun malalaman na kaya ko pala yun gawin. So, God's purpose, God's plan talaga para sa'yo. Yun ang talaga. Tiwala kay Lord. Yeah, 2 questions lang sa akin, bro. Yes. And a while ago, we were talking to CC, na parang nabanggit niya na parang na-manifest yung maglaro kayo dito sa pro ranks. Ikaw nga collegiate national team, pero did you ever expect na magiging mag-teammates kayo dito sa professional? To be honest, hindi. Hindi ko akalain na magkaka-teammate kami kasi loyal naman talaga. Loyalty talaga. Loyal siya, loyal din ako. Magaganon. Pero ayun lang. Siguro, yun nga, again, di mo din alam yung magiging kapalaran mo. I'm just so happy na nandito ako ngayon kasama siya and it feels so parang I would say relaxing kasi alam mo na kapag ka mag-off ka man or hindi ka magiging perfect sa game na to, alam mong nandyan siya. And alam mo na kumbaga may ganun kami, nag-work na okay, kung wala kang receive today, ako mag-receive sa'yo. Kung wala akong palo, ikaw pumalo ngayon na. Yung mga ganun ba? And I think isa yon sa nagpapakalma ng sitwasyon namin kapag kami yung nag-uusap dalawa. Yeah, kumbaga, what do you think, kumbaga, yung magkasundo talaga yung personality niyo, no? What do you think is the reason na parang sobrang click talaga yung personality? I think yung fire and yung mindset namin towards the game, towards our work ethic, doon talaga nagsisimula. And kapag kasi kami ni Ate Sisi, prangkahan kami sa isa't isa. Hindi kami nag-sugarcoat. We accept anything kahit masakit. Kasi kami yung nakakakita ng paghihirap namin eh. So kung sino man yung magja-judge ng kung paano kami maglaro, siguro kami sa isa't isa yun. And ang maganda kasi kay Ate Sisi, kahit ate ko siya, kaya niyang tumanggap sa akin.
And ganun din kami. Parang kumbaga transparent talaga. And yun nga yung sinasabi ko lagi na yun yung isang bagay na talagang gusto ko sa ka-teammate ko na pinupush ako pataas. Pinupush ako kahit tough man yan kasi grabe yung mga tough love namin dati sa UST ngayon, nababaon na namin dito sa pro. And talagang napapakita namin sa lahat kung ano man yung mga tinuro sa amin ng mga past coaches namin. Speaking of UST, medyo nostalgic. Dati magkalaban kayo, tapos ngayon magkakampi kayo. Ano na yung bago ngayon? Dati bata pa kayo. Bakit magpakikip pero ngayon ang tanda nyo na? Yeah. Ano yung bago this time? I think yung mga international experience na nakuha namin. Kasi before, UST lang eh. 'Di ba? Kasi after ng UST season 81, dun ko pa lang na-experience yung first national team ko eh. And then dun pa lang siya ata nakapag-beach volleyball noon or something. Pero yun, siguro yung mga nakuha naming experience sa international na, ayun pa nga, teammates pa kami nung last year, 'di ba? So, ayun, yun yung mga bagay na nagigets namin sa isa't isa.